Punta Gorda, isang lungsod sa gitna ng Florida, ay minsang napabilang sa Money Magazine bilang pangalawang pinakamagandang lugar para tirhan sa Amerika. Kilala ito bilang isang abot-kayang paraiso na may mahaba at banayad na tag-init at isang natatanging nightlife na umaakit sa marami. Sa paligid ng lungsod, matatagpuan ang malawak na kagubatan at matataas na punong kahoy. Isang ideal na puok para sa mga mabagsik na hayop na matatagpuan sa subtropiko, pati na rin sa mga nilalang na magaling magtago ng kanilang mga lihim. Noong January 1994, dalawang mga ngaso ang pumasok sa mga kagubatang ito, nakilala bilang pangunahing lugar para manghuli ng baboy damo. Ngunit malamang hindi baboy damo lang ang nabibiktima dito. May palatandaan na mayroong masamang nangyayari. Natagpuan ang isang hindi pa nakikilalang bangkay sa gubat ng Florida at hindi ito ang huling insidente. Ang pagkasira ng katawan ay nagpapakita ng matinding karahasan. Nagsimula ang investigasyon ni Rick Hobbs mula sa Charlotte County Sheriff's Department at Jim Myers ng Florida Department of Law Enforcement. Sa Charlotte County, karaniwan nilang iniimbestigahan ang mga kaso ng pagnanakaw, panloloob, at mga away, hindi karaniwang mga mararahas na krimen. Ngunit pinangangambahan ng mga awtoridad na nagbago na ang sitwasyon. Ang bilis ng pagkabulok ng isang katawan sa Florida ay pinalala ng init, halumigmig, at mga hayop sa kapaligiran. Maaari itong maging kalansay sa loob lang ng ilang linggo. Ang kawalan ng anumang damit o personal na gamit sa biktima ay nagpalala pa ng hinala ng pulisya. Sa morgue ng Charlotte County, sinuri ng medical examiner ang bangkay. Inirehistro ito bilang John Doe dahil hindi pa alam ang pagkakakilanlan. Matapos idokumento ang lahat ng ebidensyang nakalap, isinagawa ang autopsy. May mga palatandaang nakita ng posibleng pananakal at mga bakas ng tali sa leeg, braso at binti ng biktima. Mga indikasyong maaaring tumuturo sa pagkakasangkot ng isang suspek sa insidenteng ito. Bagamat hindi tiyak ang buong nangyari, lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa isang kaso ng homicide. Ang susunod na hakbang ay tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima, isang napakahirap na gawain lalo na't ang nahanap lamang ay mga kalansay sa gitna ng liblib na lugar na walang anumang palatandaan o gamit. Kinailangan magsimula ng mga investigador mula sa umpisa. Natukoy nilang isang puting lalaki ang biktima, humigit kumulang 5'9" ang tangkad, tinatayang nasa huling bahagi ng kanyang 20s hanggang unang bahagi ng 30s at may maitim na buhok. Mabusising sinuri ng mga awtoridad ang mga report ng nawawalang tao. In-x-ray din ang mga ngipin ng biktima at ikinumpara ito sa dental records pero walang nahanap na tugma. May nakuha ring partial fingerprint mula sa biktima, ngunit naging hamon ito dahil bahagi lamang ng isang daliri ang nakuha dahil sa lagay ng katawan. Ipinadala pa rin ang fingerprint sa Automatic Identification System upang masuri kung may kaakibat na record. Isang hindi pangkaraniwang palatandaan ang natuklasan ng examiner. May bakal na pin, steel pin, na nakakabit sa kaliwang binti ng biktima at ito ay may serial number. Ngunit noong 1990s, wala pang maayos na talaan tungkol sa mga ganitong implant kaya hindi ito naging susi sa pagkakakilanlan ng biktima. Dahil wala nang ibang matibay na lead, humingi ng tulong ang mga investigador sa isang forensic reconstructionist. Gumamit sila ng digital imaging para muling buuin ang mukha ng biktima ayon sa buto ng ulo, gamit ang kaalaman sa anatomy, osteology at anthropology. Nailabas ang isang composite sketch at ito'y inilathala sa media. Umaasang may makakakilala sa kanya, ngunit walang nagbigay ng impormasyon. Ilang buwan ang lumipas, nanatiling hindi nakikilala ang biktima, ngunit hindi sumuko si Rick Hobbs. Patuloy niyang sinuri ang bawat ebidensya at bawat laboratory report kung sakaling may detalyeng hindi pa napapansin. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, nanatiling hindi nalulutas ang kaso at wala namang iba pang natagpo ang katawan matapos madiskubre si John Doe. Nagbago ang lahat noong January 1, 1996. Isang aso pag-aari ni Wayne Brown ng Northport ang nakatagpo ng kakaiba at nagdala ng isang ulo ng tao sa kanilang bakuran.
Natuklasan ng mga autoridad na muli na namang may biktima sa tinatawag na hog trails. Hindi pa tiyak kung ilan pa ang maaaring naroon. Si Detective Tom Schwanier mula Northport Police ang tumanggap ng tawag tungkol dito. Ang iniimbestigahang bungo ay wala ng ibabang panga, pero buo pa ang itaas ng ngipin at may bakas pa ng laman na nakakapit sa bungo. Ang unang pumapasok sa isip ng isang detective ay kung saan nagmula ang ulo at nasaan ang iba pang bahagi ng katawan. Agad nilang sinimula ng paghahanap sa nalalabing bahagi ng katawan sa isang lugar. Nakakaunti lang ang bahay at puno ng bakanting kalsada. Hinati ng mga autoridad ang lugar sa iba't ibang block at nagsagawa ng masusing paghahanap sa bawat isa. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng nagpapatupad ng batas. Ilang araw na walang nakitang ebidensya, hanggang sa isang pulis ang makarating sa isang bahagi ng gubat na hindi pa nasusuri. Doon niya natagpuan ang mga buto, ang gulugod, rib cage at may bahagi pa ng balat na nakakabit sa mga tadyang at sa kanang braso. Bagamat hindi pa tiyak ang sitwasyon, itinuring ito ng mga autoridad bilang posibleng matinding krimen. Agad na dumating ang forensic team upang masusing siyasatin ang bawat sulok ng lugar. Naghahanap sila ng anumang posibleng ebidensya tulad ng jewelry, bala o anumang iba pang bakas na maaaring magbigay ng lead. Natagpuan din nila ang ibabang bahagi ng panga ng biktima sa patuloy na paghahanap. Ngunit may isang bagay na hindi nakita at mahalaga rin. Walang damit o anumang gamit na naroon. Tanging ang katawan at natitirang balat ang nahanap. Napagpasyahan ng mga investigador na maaaring dinala o pinatay mismo ang tao sa lugar na iyon. Sumailalim sa autopsy ang biktima, ngunit walang tiyak na resulta ang coroner's report. Sa kabila nito, kumbinsido ang mga investigador na may masamang nangyari. Wala silang tiyak na ebidensya kung paano napatay ang biktima, ngunit naniniwala silang isang kaso ito ng homicide. Tinatayang 6 na buwan nang nakalibing sa gubat ang katawan, ngunit sa tagal ng panahon na iyon, wala pa ring natutukoy na report ng nawawala na tugma sa taas at edad ng biktima. Ngayon, may 2 ng hindi pa nakikilalang biktima sa magkalapit na county at hindi pa rin alam ang eksaktong dahilan ng kanilang pagkamatay. Makalipas ang 9 na linggo, noong March 7, 1996, 3 milya mula sa lugar kung saan nahanap si John Doe No. 2, isang motorista ang huminto sa gilid ng highway at dito'y muling nagbago ang takbo ng investigasyon. Natagpuan si John Doe No. 3 sa isang lugar na halos katulad ng nauna. Ang katawan ay buo pa, nakahandusay ng padapa, nakabuka ang mga braso sa gilid at hubad. Sa pagkakataong ito, walang duda na pinatay ang biktima. Lalong nabigla ang investigador nang makita ang matinding pagmamaltrato sa katawan. Wala na ang ari ng biktima, na tuluyang inalis. Karaniwan din, ang mga insekto ay pumapasok sa katawan ng tao sa pinakamadaling daan na kanilang madaanan. Ang mga insekto ay mabilis na sumusuot sa anumang butas ng katawan, tulad ng bibig, mata, o kaya'y anumang sugat na sanhi ng pagbaril o pananaksak. Ito rin ang nangyari sa bahagi ng singit ng 3 biktima, kung saan pumaloob ang mga insekto. Sinusubukan ng mga autoridad na tukuyin kung anong uri ng kriminal ang kanilang kinakaharap. Napansin nilang inalis ang ari ng biktima. Sa masusing pagsusuri sa crime scene, nadiskubre nila ang mas nakakagimbal na detalye. May mga bakas ng tali sa puno sa lebel ng leeg, sa taas ng mga braso, gayon din sa bahagi ng mga bukong-bukong at tadyang. Maliwanag na ang biktima ay iginapos sa puno. Kasunod ng 2 bangkay na parehong walang saplot at parehong sinadyang patayin. Ipinagpalagay ng mga investigador na may matinding krimen na nagaganap. Nang malaman ni Rick Hobbs ang tungkol sa mga kaso ng pagpatay sa Northport County, nabigyang sigla muli ang kanyang dating malamig na kaso. Dinala niya ang case file at nakipagpulong kay Tom upang paghambingin ang mga kaso. Sa pagtingin sa mga larawan ng crime scene, kapansin-pansin ang pagkakahalintulad ng mga insidente. Kahit na ipagpalit ang mga litrato ng mga crime scene, halos hindi mo masasabi kung alin doon ang magkakaiba dahil halos pareho ang paraan ng pananakit, ang pagkakatali ng mga binti at pagkakaroon ng marka ng tali sa mga puno.
Muling pinuntahan ni na Hobbs at Schwanier ang unang dalawang crime scene na magkalayo lamang ng 5 milya, at doon nila napansin ang pagkakatulad ng mga bakas o gasgas sa mga puno. Kailangan na nilang harapin ang katotohanan, isang serial killer na ang kanilang hinahabol. Nang ilabas sa media ang ulat, nabalot ng takot ang buong rehiyon. Hindi karaniwan ang mga ganitong klaseng krimen kaya't nag-alala ang mga mamamayan. Dumoble ang pressure sa mga awtoridad na mapigil agad ang suspect bago pa ito muling umatake. Dahil hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan ng pinakahuling biktima, humingi ng tulong ang pulisya sa isang profiler na si Wayne Porter. Batay sa katayuan ng mga bangkay, kumbinsido si Porter na sangkot dito ang isang lubhang malupit na kriminal, isang sexual sadist. Ang ganitong uri ng tao ay kadalasang sinasaktan ng biktima habang ito ay buhay. Kadalasan pa nga'y ang mga ari ang pinupuntirya. Ang mga ligature marks sa puno ang nagbigay sa profiler ng ideya ukol sa motivation ng suspect. Ang paggapos na kadalasang makikita sa mga sexual sadists. Para sa ganitong personalidad, ang paggapos ay bahagi ng kanilang pantasya. Ito ang nagsisilbing gasolina ng kanilang halusinasyon at pagnanasa. Isa sa mga pagkakapareho ng mga sexual sadist ay ang kagustuhan nilang idokumento ang kanilang mga krimen. Mahilig silang kumuha ng litrato o mag-video ng kanilang mga ginagawa. Upang mapigilan ang suspect, nagsanibpuwersa ang iba't ibang law enforcement agencies mula sa iba't ibang bahagi ng estado at bumuo ng isang task force. Kinuha nila ang isang bakanting tindahan sa isang shopping mall bilang pansamantalang himpilan ng kanilang operasyon, kung saan umaabot sa 50 hanggang 60 katao ang nagtatrabaho rito. Pinagsama-sama ng task force ang mga kasapi mula sa iba't ibang ahensya, kabilang si Hobbs, Jim Myers ng FDLE at Tom Schwanier mula Northport. Kaagad matapos maitatag ang task force, tumanggap si Hobbs ng isa na namang nakakabahalang balita. Isang tawag ang natanggap mula sa isang county survey crew noong April 17 na nag-report na may natagpuang bahagi ng katawan ng tao sa kagubatan. Para sa mga investigador ng Hog Trail Murders, parang hindi na nauubos ang mga natatagpuang bangkay sa mga gubat ng Central Florida. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may ebidensyang maaaring makatulong upang makilala ang mga biktima. 3 lalaki ang natagpuang patay sa Florida Hog Trails, pawang biktima ng parehong mapanganib at sadistang suspect. Ngayoy iniimbestigahan na nila si John Doe No. 4. Sa una, napansin ang isang bilugang bagay sa lupa at nang lapitan ito, natiyak na ito ay ulo ng tao. Sa kalapit na bahagi ng gubat, nakita rin ang katawan ng biktimang halos bulok na. Sa pagkakataong ito, isang natatanging tattoo sa balikat ang nagsilbing unang mahalagang lead ng pagkakakilanlan. Tulad ng fingerprint, ang tattoo ay natatangi sa bawat tao. Iba't ibang disenyo, kulay, at estilo. Kaya't napagpasyahan ng mga investigador na ito ay malaking tulong. Habang patuloy na naghahanap ng karagdagang ebidensya, napansin ni Hobbs mula sa malayo ang isang carpet padding. Sa una, inakala niyang maaring may homeless na natutulog doon, ngunit agad siyang nakaramdam ng hinala nang mapansin ang bahid ng dugo. Nang buhatin nila ito, tumambad ang bangkay ng isang lalaking puti na waring kamakailan lamang itinapon. Tinatayang hindi hihigit sa 12 oras ang nakalilipas. Kapansin-pansin ang mga marka ng pagkakatali sa leeg, mga biceps at binti. Ayon sa isinagawang autopsy, suffocation dahil sa strangulation ang naging sanhi ng kamatayan, base sa mga ligature marks na natagpuan. Napag-alaman din na ang pagputol sa ari ay isinagawa na matapos siyang bawian ng buhay. Ang serya ng pagpatay ay lalong sumisidhi. 2 bagong bangkay ang natagpuan ngayon, na maaaring magbigay ng mas maraming ebidensya. Una nilang inasikaso ang tattoo sa balat ni John Doe No. 4. Kinunan nila ito ng litrato at ipinalabas sa telebisyon at pahayagan. Nagbunga agad ang taktikang ito. Isang tawag ang natanggap mula kay Teresa Smith na agad nakilala ng mga awtoridad si John Doe No. 4 bilang si Kenny Smith mula Naples, Collier County, Florida. Dahil dito, nagkaroon ng bagong direksyon ang investigasyon. Masusuri na nila kung sino-sino ang kilala ni Kenny.
sino ang kanyang mga kasama, at saan siya karaniwang naglalagi. Itinuring si Kenny Smith bilang isang taong lansangan. Si Kenny Smith ay palipat-lipat ng tirahan. Mula sa isang shelter patungo sa iba, madalas nagpapalit ng trabaho at kadalasang nasasadlak sa bisyo tulad ng alak, kasayahan at droga. Dahil dito, muling sinuri ng mga awtoridad ang unang 3 biktima at napansin ang isang pattern. Sa pagsusuri ng medical examiner, natukoy mula sa kalagayan ng mga organs at ngipin na lahat ng biktima ay mga taong lansangan. Umingay ang hinalang sinadya ng suspect na piliin ang mga taong walang permanenteng tirahan upang manatiling hindi kilala ang mga biktima at hindi kaagad mapansin ang kanilang pagkawala. Sa kabila ng pagtutok sa investigasyon ng kaso ni Kenny Smith, wala pa ring malinaw na sagot. Inasahan ng pulisya na magbibigay ng liwanag si John Doe No. 5. Kumuha sila ng latent fingerprints mula sa kanya at ipinasok sa Automated Fingerprint Identification System. Lumabas na siya ay si Richard Montgomery, isa ring street person. Nahanap ni Hobbs ang ina ni Montgomery na may mahalagang impormasyon tungkol sa huling araw ng kanyang anak. Ayon sa kanya, may nag-alok kay Richard ng pera kapalit ng pagpapapicture ng hubad at nabanggit din na ang taong nag-alok nito ay may dalang Capri, isang asul na kotse. Sinabi niya na sumama si Montgomery sa taong ito at mula noon ay hindi na muling nakita. Napagtagpi-tagpi ng mga awtoridad na ang suspect ay pumipili ng mga transients at mga palaboy bilang biktima dahil sila ang mga taong walang makakapansin kung may nangyaring masama sa kanila. Sa higit 2 taon ng investigasyon, buo na ang modus at psychological profile ng suspect, ngunit wala pa ring tiyak na pagkakakilanlan. Sa puntong ito, isang lalaki na muntik nang maging biktima ang magbibigay ng bagong pag-asa. 5 kalalakihan na walang permanenteng tirahan ang pinaslang sa loob ng 10 miles radius, ngunit nananatili pa ring mailap ang tunay na pagkatao ng suspect. Nang lumaganap ang balita tungkol sa mga pagpatay, isang bilanggo sa state prison na si David Payton ang nagpadala ng impormasyon sa mga otoridad. Ikinuwento ni Payton ang kanyang karanasan. May isang lalaking huminto sa tabi niya gamit ang isang asul na kotse at nagyayang mag-inuman, suminghot ng ipinagbabawal na damo at mag-Valium. Pagkaraan ay nag-alok pa ng mas malaking halaga kapalit ng pagpapakuha ng litrato na nakatali para raw sa men's magazine. Bagamat pumayag siya sa ideya, nakakaramdam na siya ng kaba habang papunta sila sa pusod ng kagubatan. Habang nasa sasakyan, napansin ni Payton ang bag sa likuran. May laman itong duct tape, mga lubid, asul na trapal, at isang malaking kutsilyo. Nang dumausdos at tumigil ang kotse sa kanal, nakahanap siya ng pagkakataong makatakas. Nang makaahon sa kanal, minaneho ni Payton ang kotse palayo, iniwan ang lalaki sa gitna ng kagubatan. Nakabalik siya sa Fort Myers sakay ng kotse habang lasing at bangag pa sa droga. Hindi nagtagal, nakatulog siya sanhi ng pinaghalong epekto ng alak at gamot. Samantala, ang lalaking iniwan niya ay agad nag-report ng nawawalang sasakyan sa Sheriff's Office ng Charlotte County. Nahanap ng Fort Myers Police Department ang asul na sasakyan, kaya't inaresto si David Payton dahil sa Grand Theft Auto. Ito rin ang dahilan kung bakit siya nakulong. Ngunit ang detalye niyang ibinahagi tungkol sa lalaking nagdala sa kanya sa kagubatan ay naging susi upang makilala ng mga investigador ang misteryosong lalaki, si Daniel Conahan. Sinimulang bantayan ng pulisya si Conahan at sa isinagawang background check na pag-alamang dating miyembro siya ng Navy ngunit naalis sa serbisyo dahil sa tangkang sexual na pag-atake sa isa niyang kasamahan. Sa Chicago, nakausap ng mga awtoridad ang dati niyang ka-roommate na naglahad ng isa sa mga pantasya ni Conahan, ang magsakay ng hitchhiker, dalhin ito sa isang liblib na lugar, Italy at pagsamantalahan. Nang bumalik si Conahan sa Punta Gorda upang alagaan ang kanyang mga magulang na may edad na, napag-alaman ding nag-aral siya bilang nurse, na maaaring dahilan kung bakit bihasa siya sa mutilation. Tumindi ang hinala ng mga pulis na si Conahan nga ang nasa likod ng mga pagpatay, ngunit kailangan pa nila ng konkreto,
at matibay na ebidensya. Sinimulan nila ang 24 oras na surveillance, sinusundan ang bawat kilos at galaw niya. Naglagay ang mga awtoridad ng mga kamera sa poste malapit sa tirahan ni Conahan at napansin nilang palagi niyang dala ang kanyang backpack na kadalasang iniiwan sa ibabaw ng kanyang asul na kotse habang siya'y naninigarilyo. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ang backpack ay naglalaman ng kanyang mga tools of the trade, gaya ng inilarawan ni Peyton. Duct tape, lubid, kutsilyo, at trapal na itinuturing na parang treasure chest ng isang mamamatay tao. Sa patuloy na pagsubaybay, nadiskubre ng mga awtoridad na bukod sa pag-aalaga sa kanyang ina, regular ding pumupunta si Conahan sa mga soup kitchen, shelter, at likod ng mga gusali, tila nagmamasid at naghahanap ng maaaring maging biktima. Para siyang pating napaikot-ikot sa paligid ng kanyang sinisilip na biktima, pinupuntirya ang mga pinakamahihina sa lipunan. Dahil dito, nagpa siya ang mga awtoridad na maghanda ng bitag. Ipinwesto nila si Ray Weir, isang undercover cop, na nagkunwaring taong grasa sa mga lugar na karaniwang dinaraanan ni Conahan, lalo na tuwing papunta o pauwi siya mula sa bahay ng kanyang ina. Tumayo roon si Weir, umaasang mapansin at lapitan siya ng suspek. Matagal na nag-abang si Weir hanggang sa tuluyang kumagat ang kanyang bitag. Dumating si Conahan. Huminto ito, bumaba ng sasakyan, nagpakilala, at may pahiwatig na naghahanap ng trabaho. Ngunit sa likod nito'y ang tunay na alok. Mga larawang may temang sexual na kahubaran kapalit ng bayad. Sumakay si Weir sa sasakyan, habang unti-unting tumindi ang tensyon. Sa loob ng 2 taon at kalahati, pinamumugaran ng bangkay ng 5 lalaki ang kagubatan ng Florida. At ngayon si Daniel Conahan na ang sentro ng investigasyon. Ngunit magawa kaya ng pulisya na makalikom ng sapat na ebidensya upang tuluyan siyang mahuli, lalo na kung buhay ang nakataya? Habang sakay ng kotse si Conahan, kasama ang undercover cop na si Ray Weir, walang kamalay-malay ang suspek na hindi niya ordinaryong biktima ang kasama. Kinuwento ni Weir na naninirahan umano siya sa gilid ng gubat at iniimbita si Conahan sa kanyang kampo. Pagdating doon, nagkunwaring magkaibigan sa gitna ng inilatag na mga upuan habang nag-uusap tungkol sa planong photoshoot. Hindi rin alam ni Conahan na nakatago ang SWAT team sa paligid ng kanilang tagpuan, handa ng umaksyon anumang oras. Napansin ng mga pulis na kabado si Conahan at hawak-hawak ang kanyang backpack. Nilalaman ng kanyang pinaghihinalaang murder kit. Ngunit nang maramdaman niya na nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon, bigla na lamang niyang pinutol ang plano at nagmamadaling umalis. Nabigo ang mga awtoridad na mahuli siya sa aktong krimen at nauubos na ang kanilang pagkakataon dahil napakamahal ng gastos sa tuloy-tuloy na surveillance. Dahil dito, nagbago ng estratehiya ang mga investigador. Inimbestigahan nila ang mga financial records, bank statements, at credit card transactions ni Conahan. Lumitaw ang pattern sa kanyang mga binibili, mga lubid, tape, trapal, film, kutsilyo, pliers, at camera na tumutugma sa mga petsa ng mga pagpatay. Dito na sila nagkaroon ng matibay na basehan upang kumuha ng search warrant sa bahay ni Conahan. Sinuyod ng mga awtoridad ang bahay, inalam ang lahat ng detalye at kinuhaan ng litrato ang bawat sulok. Natagpuan nila ang backpack na kadalasang dinadala ni Conahan, tugma sa nakita nila noong surveillance, pero wala dito ang mismong murder kit. Gayunpaman, nakakita sila ng mga kahina-hinalang bagay, kutsilyo, lubid, mga Polaroid picture, at film, mga sangkap na ginagamit sa mga krimen. Samantala, inaresto nila si Conahan at dinala sa ikalawang lokasyon para sa interogasyon. Tinangkang kilalanin ni Special Agent Porter kung pamilyar ba si Conahan sa isang lalaki sa larawan, ngunit itinanggi niya ito. Ni-remind din siya tungkol sa kanyang kasaysayan ng pangmomolestya sa Chicago na kanyang itinanggi at tinawag lang daw itong misunderstanding sa isang umiiral na relasyon. Palaging maingat at mailap sumagot si Conahan, palusot ng palusot tuwing nababanggit ang pag-participate sa pagtatali ng tao. Habang patuloy siyang iniinteroga, pinasok naman ng search team ang kanyang asul na Mercury Capri.
Napansin agad ang mga kupas at natuklap na pintura. Nagkolekta rin ng pintura at mga fiber mula sa kanyang bahay at kotse, mga ebidensyang posibleng tumugma sa mga biktima. Tinakot pa siya ng mga investigador na ilalathala sa dyaryo ang kanyang larawan at malamang marami ang tatawag para tumestigo na nakaranas ng kakaiba mula sa kanya. Ngunit matapos ang lahat, pinalaya muna siya. Maaari ka nang umalis at magalang na nagpasalamat si Conahan. Tumambad sa mga investigador ang malamig, walang emosyon, at kalkuladong personalidad na hinaharap nila. Hindi gaanong naantig si Conahan sa interogasyon ng mga investigador. Sa resulta ng pagsisiyasat sa kanyang bahay at sasakyan, may ilang nakuha silang mahahalagang ebidensya, tulad ng mga kakaibang hibla ng lubid na umaasang may kapareho sa mga nakuha sa mga crime scene, subalit wala pang matibay na patunay na direktang mag-uugnay sa kanya bilang responsable sa serye ng krimen. Nagmistulang laro ng pusa't daga ang investigasyon, ngunit ang suspek ang patuloy na nakalalamang. Nagpadala si Hobbs ng police bulletin sa lahat ng himpilan sa Central Florida, inilalarawan ang mga pagpatay at humihingi ng impormasyon. Tumama ito sa pansin ni Officer Pedro Soto. Agad siyang namangha at naalala ang isang kaso ng pag-atake na hinarap niya 2 taon ang nakalilipas. Kapareho ng modus. Agad niyang tinawagan ang Charlotte County Sheriff at ibinahagi ang karanasan. Mayroon kaming biktima noon na kamuntik nang namatay, pero nabuhay at nakaligtas. Ayon sa salaysay ni Soto, tinawag siya sa isang ospital para tumulong sa isang lalaking biktima ng pag-atake. May malinaw na mga marka ng tali sa leeg, dibdib, braso at binti ng biktima. Ikinuwento ng biktimang si Stanley Burden na inalok siya ng isang lalaki na may blue Capri. Tutulungan daw siya kapalit ng $200 at ang kondisyon ay magpakuha ng hubad na litrato habang nakatali sa puno. Nang pumayag si Burden, dinala siya sa kagubatan. Ngunit habang isinasagawa ang plano, sinubukan siyang gahasain ng suspek. Naglaban ang 2 hanggang magalit ang lalaki at magbanta ng mas matindi pang pananakit. Nagkataong may dumaang sasakyan, kaya't nagmadaling tumakas ang suspek at iniwan si Burden na nakatali sa puno, nagtatapon pa ng pliers bago umalis. Ginamit ni Burden ang pliers para makalaya, tumakbo papunta sa highway at humingi ng saklolo papuntang ospital. Sa kabila ng lahat, hindi agad mabigyan ni Burden ng malinaw na deskripsyon ang suspect, kaya't nanatiling malamig ang kaso ng pag-atake sa kanya. Dahil sa mga impormasyong ito mula kay Detective Soto, nakuha ng investigador ang mga litrato, police report, at detalye ukol kay Stanley Burden na nooy nakakulong sa Columbus, Ohio. Iniharap kay Burden ang photo lineup ni Daniel Conahan. Walang pag-aalinlangan, itinuro niya si Conahan bilang taong umatake sa kanya. Para itong biktima na muling nabuhay mula sa autopsy table upang ikwento ang nangyari. Isang buhay na testigo laban sa nagbabantang mamamatay tao. Noong July 3, 1996, inaresto si Daniel Conahan kaugnay ng tangkang pagpatay kay Stanley Burden. Tahimik siyang sumama sa mga pulis habang binabasa ang kanyang Miranda rights. Batay sa salaysay ni Burden, ebidensya at pagkakakilanlan, nahaharap siya sa mga kasong attempted murder, sexual battery, at kidnapping. Bagaman siya ang pangunahing suspek, nananatiling palaisipan kung makakamit ba ng lahat ng biktima ang hustisya, lalo na't 5 ang kumpirmadong napatay. Sa muling pagsusuri ng forensic evidence, binalikan ang mga nakolektang buhok mula sa katawan ni Richard Montgomery at may natuklasang kakaibang ebidensya. Isang maliit na piraso ng paint chip na natagpuan sa bahagi ng pubic hair ng biktima. Ipinadala ito kasama ng mga paint sample mula sa Mercury Capri ni Conahan sa Crime Laboratory ng Florida. Doon, lumabas na tumutugma ang paint chip mula sa katawan ng biktima sa pintura ng sasakyan ni Conahan. Isang matibay na forensic link. Dahil dito, napalakas pa ng mga prosecutor ang kaso laban kay Conahan at iniharap siya sa korte hindi lang para sa tangkang pagpatay, kundi para na rin sa first-degree murder ni Richard Montgomery.
Mariing itinanggi ni Conahan ang lahat ng paratang at iginiit na siya ay pinaparatangan lamang dahil sa kanyang sekswalidad. Gayunpaman, nagsunod-sunod ang mga ebidensyang inihain ng prosekusyon. Mula sa description ng crime scene, mga sangkot na kagamitan, testimonya ng iba pang testigo, at higit sa lahat, ang pagharap ni Stanley Burden sa korte upang ipakita ang mga lumang marka ng tali sa kanyang leeg. Noong August 17, 1999, matapos lamang ang 25 minutong deliberasyon, dineklara ni Judge William Blackwell na guilty si Daniel Conahan sa kidnapping at first-degree murder. Hinatulan siya ng kamatayan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtanggi ni Conahan at iginiit na wala siyang kasalanan. Wala ring natagpuan ng mga larawan na pinaniniwala ang kinunan niya ng kaniyang mga biktima. Para sa mga investigador, wala silang nakitang pagsisisi. Hindi nagpapahiwatig ng guilt o panghihinayang si Daniel Conahan. Ayon sa mga awtoridad, ang taong ito ay tunay na nasiyahan sa paghihirap, sakit at kamatayan ng kanyang mga nabiktima. Bakit niya ito ginawa? Walang makakatiyak kung malalaman pa ang sagot. Habang nasa death row at hinihintay ang hatol, patuloy na iniimbestigahan ng mga awtoridad kung ilan pang nawawalang biktima ang maaaring matagpuan sa masukal na mga hog trail ng Charlotte County.